Hello guys, what's up once again? Palabay OFW here. So for today's vlog mga idol, magre-react lang tayo sa bagong kanta ni Abra na entitled Mais. Ito ay patungkol sa mga rapper na dinistrack niya, no? Kasama na ang SB19 at si Joshua Callen, of course. Dahil after ng Wish Hip Hop Song of the Year Awards, ay naglabasan yung mga bitter na rapper sa Pilipinas, mga idol. So ngayon, kinuha ko yung burst track na ginawa ni Abra para sa SB19 at yun lang yung re-review natin, no. Aside from naiinggit si Abra kay Izimil dahil napag-iiwanan na siya, no, even yung mga kasabayan niya malayo na yung Alagwa. Hindi natin alam kung saan nagpunta to si Abra, pero medyo nawala siya ng matagal at bumalik na lang bigla. Kasi parang napikon siya dun kay ano, kay M-Site, yung tinira siya ni M-Site sa ano, sa flip top battle na si Abra is offbeat. Siguro dun siya na bad trip. So kaya gumawa siya ng diss track para balikan yun. Ngayon nadamay na lahat at gustong patunayan ni Abra sa kanyang kanta na sila yung nauna at siya yung malupit. So ngayon babasahin ko yung verse track na ginawa ni Abra para sa SB19 particularly. So eto na. Carbon copy ng K-pop fake. Nagpaparinig pa sa nanahimik, say what. Dapat dyan pinapakitaan ng tunay na rap asak. So ibig sabihin dito para sa akin ang pagkakaintindi ko rito is carbon copy ng K-pop. So ibig sabihin, given naman yan na galing yung kultura niyo kasi P-pop nga eh. Pinoy pop nga eh, 'di ba? So galing sa K-pop, more on pop culture, pop music. So ibig sabihin, gumaya tayo sa ano, sa Korean, 'di ba? So kaya nga gumawa yung Pilipinas or yung producer ng SB19, I think 1Z para sa SB19. So 'yon, hindi naman obvious na talagang carbon copy siya, pero mas maganda naman, 'di ba? Mas magandang version naman ng Filipino P-pop group ang SB19, no, kumpara sa mga dumaang iba, or meron pa ba? Pakisabi nga. Pero alam ko ang SB19 yung pinakamalupit na P-pop group sa Pilipinas. At hindi lang naman na puro pop yung ginagawa nila, marami silang genre of music na nakalatag, no. At may mga solo album na yata silang ginagawa. So, let's go. Ang lakas mag-angas nitong bagitong naka-makeup. Ano yan, boy pick up, Katchupoy. Ito. So, syempre, P-pop nga eh. Saan ka ba nakakita ng mga pop star na walang makeup or ano, di ba? Hindi naman totally makeup yun. So, syempre, nasa pop group ka, kailangan yung Korean style yung ginagawa nila. Kasi yung market viewers nila, puro ano na eh, Gen Z, di ba? So, ibig sabihin, kasi yung mga Gen Z is nahuhumaling sa K-pop. So, hindi hinahayaan ng SB19 na umalagwa pa sila, pumunta pa sila ng Korea o mag-idolize pa sila ng Korean star, K-pop star para ma-meet nila yung ano, no, yung perspective na idol ng mga bagong generation. This is for the new generation. Hindi naman kayo pinipilit ng SB19 na iduluhin nyo sila. Iba na yung market nila, hindi katulad dati ng panahon nila nila Abra. So, yon. Please Abnoy, pag tinanggal mo kang parking boy, mag-homeboy, puro totoy, walang pototoy. Sumisigaw sa sayaw unggoy. Ano yan? Oy, warrior faith, ang galing ha. Kung warrior, bakit di ka? Bakit parang gay siya? Mga fans nyong underage at sabat pamema sa akin, salin sa ibang lengguwahe, gets ba? So, aside that, tinira din ni Abra yung mga, syempre, ang fandom ng SB19, walang iba ang 18 na sinasabi niya puro mga underage. Yun nga, mostly sa mga fans ng ng SB19 is mga underage, mga kabataan, siyempre Gen Z yan. And yun naman talaga yung market viewers ng SB19, no. Kasi mga edad ng mga members ng SB19 nasa 20s eh. 20s and 30s, hindi ako nagkakamali, 'di ba? Panahon nila 'to. So syempre, yung
mga humahanga sa kanila is mga Gen Z, pero hindi lang 'yun. Hindi lang mga Gen Z, pero marami sa mga fans or member ng 18 is, OFW tulad ko, at marami pang iba mga senior citizen sa ibang bansa na humahanga rin sa SB19 dahil hindi lang naman yung pormahan at, kung anong genre yung kinakanta nila. Kinakanta nila kasi yung meaning ng kanta 'no, relatable yung mga kanta nila sa generation at sa mga pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila at ang bawat pinagdadaanan ng ating society 'no, especially sa pamilya, sa kultura, mga ganyan, 'di ba? Kaya lahat ng, viewers, bata, matanda, maraming humahanga sa SB19. So, yun lang mga lods, marami na yata akong nasabi, baka may gusto kayong idagdag, patungkol kay Abra. Si Abra wala naman akong problema kay Abra kasi idol ko yan dati dahil sa style nilang speed rap siya, nagpasikat nga ng Diwata, marami siyang pinasikat na kanta. Pero ang i-hate mo yung bagong generation, ang bagong generation ng hip-hop is, masama yun kasi dapat respetuhin mo, kasi wala namang sinabi yung SB19 na si Abra ganito ganyan, na maliit, pandak o na ano, wala namang sinabi yung SB19 or isa sa kanila 'di ba para i-hate mo. Or ang tumira lang sa kanya is si Mzite lang, dapat si Mzite lang yung tinira niya. Kasi alam niyo ba, dapat ang gayahin nilang hip-hop artist is si ano, si Glock 9. 'Yan, si Glock 9 kasi open sa collaboration 'yan sa lahat, sa kahit anong genre ng music, pumasok si ano, si Glock 9. Dapat 'yun yung gayahin nila, hindi yung old style na, speed rap, mga multis-multis kuno na same style, same, ano. Tignan mo, balikan mo lahat ng kanta ni Abra hanggang ngayon, hanggang sa bagong kanta parehas lang yung style. Wala ng bago, hindi ka ma-excite. Unlike sa SB19, maraming dynamics ng kanta, hip-hop, puwede kang mapasayaw, 'di ba? Ayun yung dapat ng gawin ng mga bagong rapper ngayon, 'di ba? Kasi sila isang style lang tapos puro mura, wala, nakakasawa na rin, umay. So yun lang mga idol, Palaboy OFW here, kasama natin si Rapi Sam Steele and Brian Puntanar. Mga lodi, mabuhay at sa lahat ng 18 members worldwide, mabuhay kayo mga Kaps and ingat palagi. Huwag tayong mang-hit ng mga rappers, pero protektahan natin ang mahalima. So, pabagsakin natin si hindi, joke lang. Alright.